Listahan ng mga players na dapat i-retire ang jersey number: Chang Abi, Gia, Alyssa. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Trending nga kamakailan lamang si Bella Belen dahil sa historic move ng NU sa pagpaparetire ng jersey number nito. Dalawa lamang sa mga dating bituin ng women's volleyball sa liga ang nakatanggap ng parehong karangalan, si Rachel Ann Dakis ng Far Eastern University noong 2017 at si Ila Santos ng LaSalle noong 2009. Bagaman karaniwan na sa men's basketball ang pagsasabit ng mga jersey sa wall ng paaralan, hindi pa ganoon ang kaso sa college volleyball. Dahil may ilang eskwelahan na hindi tradisyon ang magretiro ng mga numero ng manlalaro. Kaya naman kilalanin natin ang mga volleyball players na deserving ma-retire ang kanilang mga jersey number. Alyssa Valdez, jersey number 2. Kung sakaling maisip ng Ateneo na magretiro ng mga jersey, ang unang pangalan sa listahan ng paaralan ay walang iba kundi si Alyssa Valdez. Kahit pa walang ibang Blue Eagle ang gumagamit ng kanyang tanyag na number 2 simula ng kanyang pamamaalam noong season 78 o mahigit 9 na taon na ang nakalilipas, sapat na ang kanyang mga nagawa para gawing immortalize ang kanyang numero at heartstrong na pamana sa Ateneo. Palagi nang may mga panawagan mula sa loob at labas ng Ateneo community simula nang lisanin niya ang katipunan. Ngunit kung kailangan pa ng mas malinaw na dahilan kung bakit dapat isabit ang kanyang jersey sa Blue Eagle Gym, ay narito. Pinamunuan ni Valdez ang Post 5 Pub 5 Lady Eagles sa kanilang Cinderella run noong season 76, kung saan kinailangan nilang malampasan ang matinding step ladder laban sa Adamson National University at ang Tries to Beat na LaSalle upang masungkit ang unang kampyonato ng Ateneo sa UAAP Volleyball. Sa kampanyang iyon, nakuha rin niya ang titulong Best Scorer, Best Server, Finals MVP at Season MVP. Ginawa siya ang kauna-unahang UAAP player na nakakuha ng 4 na parangal sa isang season. Sunod niyang nadala ang isa pang titulo at nakapasok sa finals kontra LaSalle sa lahat ng taon ng kanyang college career. Pagsamahin man ng UAAP at dating Shakes V-League, 6 na beses siyang naging season MVP, 3 sa Ateneo, 3 sa USC High School, 6 na beses na Best Scorer, 4 na beses na Best Server at 3 beses namang Finals MVP, bukod pa sa Best Attacker at Rookie of the Year. Sa international play, nakapag-uwi siya ng 4 na gintong medalya para sa Ateneo, 5 silver medal at 3 bronze medal. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang pamana sa pag-angat ng Philippine volleyball ang dahilan kung bakit si Valdez ang itinuturing na haligi, simbolo at alamat ng sport. At para sa kanyang number 2 sa blue and white, ang numerong iyon ay hindi na dapat muling gamitin kailanman. Aisa Maiso, jersey number 8. Hawak din niya ang pambihirang karangalan na makakuha ng individual na parangal sa halos lahat ng posisyon: best scorer, attacker, receiver at blocker, noong siya ay Golden Tiger sa SPA. Mula sa pagiging reserve setter noong season 68, hanggang sa kasalukuyan, walang kapantay ang kanyang tibay at husay matapos ang sunod-sunod na tagumpay para sa club at bansa. Base sa mga record, nakapag-uwi siya ng gintong medalya sa bawat lokal na torneo na kanyang sinalihan simula pa ng high school at ngayon ay may 12 championship titles sa iba't ibang liga sa local club volleyball scene. Sa edad na 37, iilan lamang sa mga dakilang manlalaro ang nakapagpapatuloy ng maningning sa pinakamataas na antas tulad ni Nang Aisa. Mark Espejo, jersey number 15. Panahon na rin para kilalanin ang kalalakihan sa larong ito. Wala pang UAAP men's volleyball player ang nakakapagretiro ng kanyang jersey sa alma mater. Ngunit kung may dapat ilagay sa usapang iyon, higit pa sapat ang mga dahilan ni Mark Espejo para mapasama. Tutulad ni Valdez, nagkaroon din siya ng pambihirang college career sa Ateneo. Siya ang kauna-unahang rookie MVP ng liga noong season 76, agad na nagpakita ng malaking epekto at nagdala pa ang Ateneo sa kauna-unahang finals at podium finish. Siya rin ang nag-iisang UAAP volleyball player na nakakuha ng MVP sa lahat ng 5 seasons na kanyang nilaro, season 76 to season 80.
Sa makabagong kasaysayan ng UAAP, wala pang nakakagawa noon. Siya rin ang may hawak ng record sa single game scoring na umiskor saya ng 55 points, 47 attacks, 6 blocks, and 2 aces laban sa FEU sa Season 80 Final Four. Mas marami pa siyang naitala kaysa buong koponan ng Tamaraws, 46 lamang at isang puntos na lang ang kulang para mabasag niya ang pambansang record na 56 points ng Cuban import na si Giselle Silva. Pinangunahan niya ang Ateneo sa makasaysayang three-peat mula seasons 77 to 79 at nagpatuloy ang kanyang pamana sa club at international play. Siya ang kauna-unahang Filipino men's volleyball player na nakapaglaro sa ibang bansa sa Japan, Korea, Thailand at Bahrain. Abby Maraño, jersey number 2. Si Chang Abby ay matagal na simbolo ng pamumuno sa pinakamataas na antas mula nung una siyang tumapak sa court. Ang kanyang pagiging captain ng LaSalle Lady Spikers ay hindi lang basta pagbibigay ng gabay o pagpapalakas ng loob ng teammates. Siya ang naging haligi sa gitna ng tagumpay at kabiguan ng tough squad. Isa siyang tunay na team player, ngunit nakapagtala rin siya bilang isa sa pinakamagaling na middle blockers sa kasaysayan mula college hanggang sa club volleyball scene. Isa siya sa 5 manlalaro na nakapasungkit ng UAAP MVP ng higit sa isang beses kasama sina Desiree Hernandez, Eileen Ege, Eliza Valdez at Bella Bilen. Nakuha niya ang titulong MVP noong season 74 at kung saan dalawa sila noon ni Ara Galang. Noong season 75 naman nakuha niya ang una sa marami pang Best Middle Blocker Awards. Isa siyang mahalagang bahagi ng second repeat ng LaSalle season 73 sa 75. Kahit natalo sa Ateneo noong season 76, nanatiling makulay ang kanyang collegiate career. Hanggang ngayon, may 11 Best Middle Blocker Awards siya mula sa iba't ibang torneo. Mayroon din siyang 6 na gintong medalya, 8 silver at 6 na bronze. Bilang captain sa club at sa bansa, walang duda na si Maraño ay isa sa pinakamagaling at pinaka-ginagalang na manlalarong nagsuot ng green and white. Gia Morado de Guzman, jersey number 12. Iilan na lamang ang setters na nagpapatuloy ng kanilang kasikatan at kahusayan hanggang ngayon. Isa na roon si Gia. Mula college hanggang pros at sa bansa at abroad, nanatili siyang isa sa pinakamahusay. 2 beses siyang naging kampiyon sa UAAP kasama ng Ateneo at kasama si Valdez. Bumuo sila ng spiker-setter duo sa Philippine Volleyball. Kilala siya sa mabilis na ball distribution at kayang-kayang mag-maximize ang mga hitter ng Ateneo. Dahilan para siyang pangaan bilang isa sa pinakamahusay na playmaker sa UAAP. Sa back-to-back title runs ng Lady Eagles noong season 76-77, nasa unahan ang kanyang husay bilang setter. Naglatag ng pundasyon para sa kasikatan ng Ateneo Volleyball noong mid-2010s. Sa Cinderella run ng season 76, malaking bahagi ang kanyang playmaking sa pagpapatumba sa three-peat seeking at tries to beat LaSalle. Noong season 77, nakuha niya ang best setter at pinanatiling halos perpekto ang kampanya ng Ateneo. Ang heartstrong legacy na kanyang sinimulan sa Ateneo ay dinarin niya sa pros kasama ang Creamline Cool Smashers, ang pinakamatagumpay na volleyball team sa bansa. Kahit may 2 taong pagkawala sa PBL, siya pa rin ang pinaka-decorated na playmaker ng liga na may 8 Best Setter Awards, 7 titles at 4 na Finals MVP Awards. Dagdag pa rito 3 International Best Setter Awards na ang kanyang naipon sa loob lamang ng 1 taon mula sa 2 taong paglalaro sa Japan para sa Densho Airbees hanggang sa kanyang pagbabalik sa PBL. Lagit-laging mananatili sa listahan ng pinakamahusay sa kanyang posisyon si Gia at tunay nga siyang tinaguriang Gia Missing. Ano masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.